Hello, good morning po sa inyong lahat. Una po sa araw na to, sa oras na to, good morning sa inyong lahat. Una po sa ating Diyos na buhay. Good morning po mga sister and brother sa live ko na ito na sa aking channel. Inanyahan ko po kayo na mag-click at mag-subscribe upang subaybayan niyo po ang aking channel na ito at pakisuporta na lang din po sa channel ko sa YouTube, Bro Jolito Vlogs. Please support my channel at maraming salamat po sa inyong lahat. At una po sa lahat, mga brother and sister, nais ko pong magbigay ng isang mensahe sa ating Diyos na buhay, dahil nga po ay siya ang nagbigay sa atin ng buhay sa ating lahat. So sa to po ay i-share ko lang ang Word of God in according sa Biblia natin makikita at kung paano tayo binigyan ng isang kaligtasan sa ating pamumuhay dito sa lupa at sa bawat tao, at paano po pinakita ng Diyos na tayo iniligtas niya mula sa kadiliman at hinyango tayo sa kadiliman at binigyan tayo ng kaliwanagan. So, supposed to be mga kapatid and sister, nais ko pong i-share ang aking kaunting kalaman hayag sa Biblia. So anyway, hingin ko po sa inyo ang pusong magpakumbaba at pagsunod sa Diyos. Minsan pa na hingin ko po sa inyo ang isang maigting na panalangin na ibigay natin sa Panginoon. Ama namin Diyos, pinapasalamatan ka po namin sa oras na ito, Panginoon, na tunay nga, O Lord, Ikaw siyang nagbigay sa aming buhay. At salamat din po, Lord, sa magang ito mula kagabi sa aming pagtulog at ang pagising namin sa maga, Lord, na may bagong kalakasan sa aming buhay. Thank you for all, God, na binigyan mo kami ng opportunity at maibigay po namin sa inyo, Diyos, O God, na Ikaw po ang isang nagbigay ng pagmamahal at pag-ibig, at ipanumbalik po namin, Lord, ang pag-ibig at pagmamahal sa buhay mo. Salamat din po, Lord, sa lahat ng ito, O God, na hingin po namin, O God, na kami po yung tulungan sa araw-araw ng aming buhay, anumang panghina sa aming loob o panghina ng aming pangatawan. Salamat, Lord, sa lahat-lahat, God, na kalinga mo at pagsuporta mo sa amin. Magaya ng pandemic, O God, na isang taon na po ang pandemic na to, God, na sa iyo po, Lord, wala pong imposible sa lahat ng ito. Kaya po, Panginoon, sa oras na to na Ikaw siyang may alam sa lahat, Panginoon. Sa oras na to, God, na hingin po namin, O Lord, ang pagsama mo sa banal mong Espiritu, na bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, understanding sa aming buhay, Panginoon. Na Ikaw po, Lord, ang mahayag sa aming buhay. Na Ikaw lamang po, Panginoon, ang may taas namin sa aming buhay, O God, na wala pong ibang sikta o ibang mga reliyon ang aming itataas, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Salamat po, Lord, sa magang to. So anyway, O God, na tulungan mo ko mahayag ang salita mo na nasasang-ayon
sa banal mong salita, Panginoon, hayag sa Biblia. Lord, salamat po sa lahat ng tugad na ikaw siyang makita, Lord, sa aking harapan, na itago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Salamat at marami, O Diyos, na sabi mo pa sa iyong salita, O God, sa Matthew 16:18, isa man o dalawa, tatlo ang nagbulay-bulay sa iyong mga salita, na ikaw po ay sa aming saragitnaan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga kautawad na minsan pa, Panginoon God, na hingin ko po ang isang kapatawaran sa aming buhay. Tawarin mo kami sa magiging salita namin, maging hindi magandang paggawa, salita at sa isip. Lord, sa umagang ito, Diyos, na patawaran mo kami ng anong nagawa sa iyo. Minsan pa, Panginoon, na ikaw po siyang mag-ingat sa aming ginagalawan sa mundong ito. Kaya, O Diyos, patubayan mo po kami, Panginoon, sa araw-araw namin na aming ginagawa. Minsan pa, Panginoon God, na hingi po namin sa inyo, God, ang aming nakakanin sa araw-araw, Panginoon, na ikaw po siyang magbigay sa amin ng financial, materially, sa aming buhay, Panginoon. Minsan, O God, na maraming salamat po sa buhay mo, God, na tunay nga, O Diyos, na pataputin mo sa aming buhay. Ganoon pa naman, O Lord God, na hingi ko po sa inyo, O God, na mataas na pasalamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na sa inyo po lang namin may balik ang mataas na pasalamat. Jesus name. So ngayon, mga brother and sister, ibigay po tayo ng isang malagang prayer sa ating Panginoong Jesucristo, dahil nga po ay nagmumula po sa puso ang aking galak at kagalakan ng aking buhay, dahil nga pagtanggap po sa Diyos, binigyan niya ako pagbabago at binigyan niya ako ng magandang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, balik ngayon, mai-share ko lang sa aking buhay ang aking pinag-aralan at napakinggan sa aking mga pastor sa Christian Church Challenge, sa lahat ng mga bumubuo sa Christian Challenge Church Incorporated. So sa sunod ko po banggitin kung sino po aking mga pastor at aming mga kasamaan sa church, sa mga pastoral and pastor. Subalit ngayon, ito po yung aking i-share sa inyo bilang natutunan ko po sa salita ng Diyos. So maraming salamat po sa lahat, sa bawat buhay tao nandito sa ating bansa. So wala pong religion at wala pong itaas natin kung ano mang ating religion ng ating sinasakupan sa ating buhay. Subalit ginagawa ang religion ay bilang doon ka tinalaga o doon ka nagsasamba o kaya doon ka nakipag-ugnayan related sa kapwa-tao. So ngayon, ang isi-share ko po sa buhay ng Diyos na ibinigay niya sa akin. Your heart is important to God. Diba? Subalit sa mga bagay ng puso ng tao. So makikita natin to, basahin po natin sa Biblia para walang daya, o kaya makikita natin sa salita ng Diyos hayag sa Biblia. Kaya basahin natin ang text ko ay Lucas 6:45. Chapter 6 verse 45 sa Lucas. So babasahin ko po
sabi pa dito sa kanyang salita, Lucas 6:45. Ito po ang kanyang sinasabi, hayag sa Biblia. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kanaman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso. Paano ng kasamaan? Sapagkat kung ano ang uumapaw sa puso ay isang sinasabi ng labi. Yun po, di ba? Kung saan po ang ating puso, kung ano po ang ating ginagawa nating puso, yun din bang sinusunod ng ating labi. So balik po, to direct to point, siyang nagbibigay sa atin ng kumbaga nagbibigay sa atin ng direct from heart, pero to beginning to Christ from heart. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng buhay at nagbibigay sa lahat ng ating whole body. So wali po talagang napabliss po tayo sa Diyos kasi siya po ang nagbigay sa atin ng pangangatawan, o kaya siya ang ating nagbigay sa ating, ano ba nga sabi ika nga sa ating title, your heart is important of God. So napaka-blessed dahil nga po ang pagsunod sa Diyos ay mahirap kaysa susunod tayo sa masama. So balit po, tuwi ang pagsunod natin dito sa lupa. Pwede ka sa mabuti at pwede ka sa masama, di ba po? So anytime sa oras sa tono, ituloy natin to sa magang ito na ang pagbabasa natin sa Biblia. So ang sabi nga nito, ulitin ko, sa Lucas 6 chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang masaganang taong naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso. Paano makasama? Sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso ay sa isang sinasabi sa kanyang labi. Di ba po? Di ba? Gagawa tayo ng iba-ibang hindi magandang salita sa ating labi dahil po minsan po sa isang tao ay unang-una po ay pasintabi lang po sa mga hindi related sa salita ng Diyos. Kaya po sa mga about pagsunod sa Diyos, o ika nga na mayroon kang takot sa Diyos, na mayroon pagsunod sa mga wika ng mga pagsasaliksis sa salita ng Diyos, o ika nga lang may pagkatakot. Kaya nga po karamihan sa mga tao ay pambihira ang pagsunod sa Diyos. So di ba po, kung ano po ang nilalaman ng ating puso, pusong mahabagin, pusong maawain, at pusong may galit.
Kaya po yun ang lumalabas sa ating bibig, sa ating labi. Kung ano bang minsan sa ugali, nandun din yan, pero habang mapigilan o maiwasan, kaya po ang pag-iwas ay determinado sa tao. At ang pag-iwas ay nandun yung pagsunod mula sa Diyos. So, balik po tayo at basahin natin ang Mateo 15, chapter 15, verse 18 to 19. So, hanapin po natin ang Mateo ay ang sinabi nito. Ayan sa Biblia, ito po ang sinabi niya. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nanggagaling sa masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kalukuyan, sinungalingan at paninirang puri. O di ba po? Yun ang nagmumula sa puso. Ito ay iniingatan ng Diyos ang ating puso, kung paano natin dalhin at paano natin maibigay sa ating Diyos. Ika nga ay pagsunod sa Diyos na nagmula sa puso. Dapat pag-igtingin natin itong maigi at pagbutihin pa natin sa ating buhay na hindi tayo makalampas o hindi tayo ika nga ay makakagawa ng ibang bagay, pariin makalapastangan ng kapwa. Kaya po yung pagsunod sa Diyos bilang sa puso ng tao according of Jesus Christ. Subalit ulitin natin, basahin natin ang verse 18. Ngunit ang lumalabas sa bibig na nanggagaling sa puso, iyan sa nagpaparumi sa tao. Diba? O diba po? Kaya po, kailangan ano man ang kalabasan ng iyong puso, kinakailangan yun din ang kalabasan ng ating labi o kaya bibig. Yun po ang tamang pagsunod sa ating Diyos na buhay bilang Christianity. Hindi lang po Christian ka, nagbabasa ka ng Biblia, nagsasamba ka, na pagdating mo sa bahay o sa iba-ibang lugar na ayun na, nakalimutan na ang sabi ng Diyos. Pero by the way, iba-iba ang tao. Pero salamat din po sa Lord dahil na tunay nga ang pagsunod sa Diyos nagmumula sa puso. So basahin po natin uli. Sabi nga sa 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pagkaisipan. O, diba? So po, sa puso natin direkto sa utak o sa mind, a brain. So balik kung ano ang sinabi ng puso,
sinabi din ng isip at lumabas sa bibig. So yun po yun eh. Minsan po talagang ganon. Pag-isipin lang natin in biblically na tayo po ay may isang taong pagkatakot bilang pagsunod sa Diyos. So bro, sabi nga nito, pagpatay, mga lunya, pag-apid, yun di ba po? Yun dapat ang isang pagkatakot natin. Ang ngalunya, makikipag-apid. Kasi minsan po, hindi na tayo sumusunod sa Diyos. Ang sinusunod na natin ay mundo. Ang ginagalawan natin yung mundong ibabaw na ito ay siyang hindi maganda. Pero po, sa lahat ng tao, hindi na po sa lahat ng tao ay hindi mababait. Sa lahat na po ng tao ay mayroon po, may ilan-ilan lang po ang sumusunod sa Diyos. Pero sa lahat ng sumusunod sa Diyos, maraming salamat po sa inyo. Pinabati ko kayo ng mabuti kayo para sa Diyos. Kaya po, tuloy po natin mga kapatid and sister sa aking pagsishare sa Word of God. Ito yung mga pahapyaw lang po ang pagbibigay ko po ng mensahe sa salita ng Diyos. So, balik po tayo sa Jeremias 17:19. Basahin po natin ang pagkasabi ng Jeremias sa 17:19. Sabi nga nito, sa chapter 17 verse 9, sabi nga, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Di ba po? Ito'y mandaraya at walang tulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Di ba po? Subalit po, ang sinabi dito sa Biblia, sino ang kakaunawa sa puso ng tao? Di ba po? Ang una-una po sa lahat yan, ang makakauna po sa puso ng tao, the beginning of heart from Jesus Christ. Kasi po ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng buhay, at ang Diyos po ang naglikha sa atin bawat tao sa lahat. Pero po, according of Christ, yun nga po kanya-kanya tayong pagsunod sa Diyos at kanya-kanya tayong pagkakilala sa Diyos. Kaya doon po nagsimula sa atin ng mabagin, manawain, at mayroon tayong pagkatakot sa Diyos. Kung ano man natin ginagawa, maging sa isip, salita, at sa gawa, yung nga po minsan sa prayer, lumalabas yan dahil nga tayo nagpapalinis sa Diyos bilang tayo taong makasalanan lang. So anyway, tuloy po natin, sabi nga niya nito, sino ang makaunawa sa puso ng tao? Di ba po? Una po tayo po ang magpansin. Tayo po ang magpansin sa ating sarili, dahil po tayo ang nagdala at tayo po ang magdisiplina sa ating sarili. So kapatid, brother and sister, sa oras na to, subscribe nyo lang po ang aking channel. So please, I hope na support my channel. So tuloy po natin mga kapatid. So sabi niya rito, ito'y mandaraya at walang tulad, wala ng lunas
ang kayang ka- kabulukan, o di ba po? Kung tayo ay sumunod sa isang masama, gaya ng sinabi ng Biblia, at wala ng lunas. Subalit po may paraan pa at mayroon pang pagkakataon na tayo hindi malugmok sa kasalanan. Kung hindi tayo mapupunta ng impyerno, ika nga. So ngayon, gawin po natin ang isang pagsunod sa Diyos at magpakabuting gawa tayo para tayo ay